Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lorraine, 39 anyos, itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa akong bana nga Indiano. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa na? Nakay nakaila sa dating app? Opa, og andam ko na siyang muani sa Pilipinas para nako. Ha? Taga-asa masana siya? Naaman siya sa US karon pa. Na siya negosyo dito. Pero, Indian man na siya. Aha, mao ba? Oo niya, usa may plano niya inig-anhin niya nimo. I will marry you. Are you sure? Yes, I like you so much, and I want to be with you. I want to stay there in the Philippines for good. Okay, I will wait for you. Sumang kauing sugot man sud kadayon. Ay, dili pa man sugod na sigurado, God. Day ka namang ingon, ana, maayo lang na sila saad. Pero, bilaray mo tuman nga, mo anhigyod sa Pilipinas, oy. Unyag ari unyot ka? Aw, swerte ko. Nag-chat si Kaber. Naan na siya sa Pilipinas. Og gusto na siya magpakita na ako. No, itinood yun ay niya. Marry me. Ha? When? As soon as possible. Oh. Kumusta naman kinabuhi sa bagong minyo na? Okay raman pa. Og nahibaw ko nga makatunra niya ako ka in love ni Kaber. Unta malipayon mo, anak. Salamat pa. Lauren, I have to go to America. What? Why, Kaber? There's something I need to settle there. I'll see you again in a few months or maybe a year. Okay, Kaber. Paspasa sa adlaw eh. Murag kanus arang to nga nagchat-chat pa ni Kaber. Karon, naa na mi 7 years old nga anak. Og bisan og busy si Kaber sa negosyo nga magsigig adtungan og laing-laing lugar. Pila ka tuig una pa makauli din pero wa gyud niya pasagdi. Magpadalang gihapon siya kwarta. Mao nga kontento ra gyud kaayo ko sa among kaminyoon. Kinsa man ning nanawag? Dili man ni sa Pinas ning numero ha? Hello? Is this Lauren? Yes. Who is this? Ay, Manika, Kaber's wife. Ha? Kinuo ko. Naagi asawa si Kaber. Blind gid kaayo ko nga naa di asawa si Kaber. Kay sud sa pila ka tuig, wagi ko idea nga nahimo na di kong usa ka kabit. Og aron mahibaw anako, ako yung gitubayan ang iyang asawa. Unya? We've been married for 10 years here in India. Diyos ko. I'm really sorry. I didn't know. Now that you know, I want you to stay away from my husband. Or else, I will sue you. Huh? Unsa? Gibuwagan ni mo si Kabir? Opa, kadili ko gusto mahim kabit. Kabir, kagano, sabay buti mo ipasabot, ana. Way bisa ang inyong kasal? Ambot lang pa. Naglibog na gid ko ini. Naglagot ko ni Kabir. Pakakon siyang dako. Og plano na ko nga. Pailisan ang apelido sa among anak pa. Lauren. I've already left, Kabir. Why are you still calling me?
It's because of the house and property of my husband that you're living in right now. I want to sell it and take the money because it's ours. I'm the legal wife of Tabir. Unsa? Tungod sa kakalit sa panghitabo, wa na ko mahibaw kung unsay angay na kong buhaton, kung unsay akong unahon. Gusto na lang gid unta ko nga magmalinawon ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Naibawan nako nga ang Indiano nga akong nabana kasado di ay sa India. Valid pa ba ang among kasal sa akong bana nga mahug naman ko og ikaduhang asawa? Ikaduhang pangutana. Naibawan siyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana dinhis Pilipinas. Pwede ba di ay ko niyang makiha nga naaman siya sa laing nasod? Ikatulong pangutana. Gibuwagan nako ang akong bana o gusto na nakong pailisan ang apelyido sa among anak. 7 years old na ang among anak. Bahimo pa ba na? O pilasad kahay magasto ana? Ikaupat o katapusang pangutana. Doon na may napundar nga bahay sa akong bana o gusto ning ibaligya o kuhaon ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa man gyud ang dunay katungod sa maong bahay? Ang asawa ba niya nga Indian o ako nga asawa niya dinhi sa Pilipinas? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lorraine. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, ako karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabahin sa ato ang mga legal nga mga dokumento, kahimtang, karelasyon, sa ato ang pamilya, sa ato ang kabanay, pagpakiguban, pagpuyo, no, unsa ng mga emotional nga mga pangutana, mga problema, ipadala lang gid ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw? Hinawot unta nga sa matag paminaw ninyo, no? Naamoy makuha nga pagtulunan karong adlaw og kanang di ta mawagtangan og paglaom sa ato ang kinabuhi guys. Kay nindot ra gyud gihapon mabuhi ha, dili pwede nga na mawagtangag pag-asa nga ma-discourage, nga di na maganahan, nga wa nay lami ilihok, di na taganahan mag bangon. Hoy, kalami ra gyud uroy, kanag yung gipukaw ka, ni bangon ka, nakamata ka, angay gyud tang magpasalamat ana. Bawal maoy guys ha. And Mika K. Rojo dinha sa Naga City, Cebu. Thank you kaayo for always listening and tuning in nato. Also kang Solon Javier, no? Kusog kayo mo comment sa ato ang Facebook. Sa mga naminaw na to nga nag-like, wala pa ka-like ug follow, no? Please like and follow me sa Elaine Tantenco at Elaine Tantenco Bathan, that's my personal account, og Attorney Elaine Tantenco Bathan, my official Facebook page. For additional knowledge, yung mga kaalam sa mga balaod, labi na sa mga issues karong mga panahon na aligre kay ato ang nasod guys, no? Muna nindot gyud ug mas maayo gyud na nga masabtan nato ang balaod ug unsay basihan. Di ta maglalis og asa ta, ang importante is nakahibaw ta og nakasabot ta, no? Kung unsa ang balaod, then let's make a stand. Mo respeto tas baruganan sa mga tao so long as sakto pud ang atong basihan sa pagbarog nato, naay pundasyon ba, di ba? Letter sender karong adlaw si Lorraine. Si Lorraine, 39 years old, di nato isulti ang address per her request. Punto legal ang iyahang suliran. Kabahin sa iyang pagkailad sa iyahang bana kay nailad og Indiano. Gani manggong mga Indian na amang sa gyud ni sila negosyante and they are known din no unya na blind gyud ihang asawa kay pila ka tuig wa gyud siya idea nga nahimo na lang day kuno siyang kabit og unsa bay nahitabo ani kay perting kalita ang mga mahitabo wa na siya kibawsan siyang buhaton ug isuwat diri nato. Unang pangutana, nahibaw-an nako nga Indiano, nahibaw-an niya nga ang Indiano nga iyahang nabana kasado day kuno dito sa India. Unya, valid ba kuno ang ilahang kasal sa iyahang bana nga mahulog naman siya ikaduhang asawa? Okay. Now, sa India, di kay kusuhito kay lahi man gunig relihiyon ang India, di man ni sila Muslim na country. Hindu man ni sila, no? Unya, ang kaning Hindu ato i-check, pwede ba ni kay ang Muslim man god, no? Pwede maglain-lain asawa. Ang kaning India, atong tan-awon ha,
ha, og pwede ba ning Hindu? Kay atong i-assume, dili gyud, no? Atong gi-check, illegal under the Hindu Marriage Act. Polygamy is strictly illegal for Hindus in India. Now, wa man ko kibaw sa iyang relihiyon. Akong gi-assume kay kasagaran para na to diri sa Pilipinas, majority Katoliko. Ang India, kasagaran nila Hindu. Hindu mo na ilang relihiyon. So, atong gi-check, so murag dili pud pwede ang polygamy. Kanang polygamy kanang daghag asawa. Kita monogamy man tas Katoliko, no? Diri pud sa Pilipinas monogamy. So akong gi-assume nga dili pud sila pwede didto. So dili gyud valid ang inyong kasal aning imong bana. Nagwonder sad ko nganong nakalusot. Giunsa day niya pagkuha og certification of eligibility to get married, no? Ikaduhang pangutana, nahibaw-an sa iyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana dinhi sa Pilipinas. Pwede ba day ko niyang makiha nga naaman siya sa laing nasod? Of course, dili sad yun pwede, no? Kay ang pagkiha na to ana jurisdictional man na diri sa Pilipinas, di siya kakiha niya nimo dito sa India. Ari siya mukiha nimo. Pero of course, pwede na natulutsan kay naaman sa imuhang nakalusot man kay kung valid lang yun ang inyuhang mga papilis. So, base na ilad sad ka and you are also the victim. Ikatulong pangutana, gibuwagan nako ang akong bana ug gusto na kong pailisan ang apelyido sa akong anak. 7 years old ang akong anak, mahimo pa ba ni? Ug pila sad kahay magasto na mo ana. Okay. Maski pag di valid ang imuhang kasal, Lorraine, gi-assume man gud sa balaod nga at the time nga nataw ang bata, legal ug legitimate ang iyahang status. So di gud na nimo basta-basta pailisan ang ako asad unsa may imong rason kay nagdumot ka ug naglagot kas bana nimo. Nya unsa may sa og labot pud sa bata ug iyang apelyido. Honestly speaking, mas maayo noon nga dalhon sa bata ang apelyido sa iyahang papa para mas mapamatuod nga anak siya ug kung ugaling moabot ang panahon magkinahanglan ta og suporta isyu sa iyahang pagbanos baron ug unsa pa nang katungod isip usa ka anak ug obligasyon sa usa ka papa ngadto sa iyahang bata, mas dali na tong maprobar. Okay? One, nagda siyang apelyido na siyang birth certificate giangkon siya. Pinalang ka naghilabti, no? Kanang di lang ko di sa na inana ka sayon because like I said, legitimate man ang assumption sa bata. Ikaupat ug katapusang kapapangutana, do namin napundar nga balay sa akong bana ug gusto ning ibaligya ug kuhaon ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa man gyud ang dunay katungod, no, sa ilahang balay, ang asawa ba niya sa India or akong asawa diri sa Pilipinas? Ikaw ang naay katungod nga numan the guilty spouse does not get anything from the conjugal property. Siya may sad-an, nangilad siya nimo, punta na nimo kuhaan ang yuta og balay, no, nganong imo mang ihatag nila nga napundar man na ninyo sulod sa kaminyoon kay mintras wala pa na question ang inyuhang kasal, wala pa na anal, kumplito man ang papilis, we will look at it as a valid marriage. Therefore, valid pod ang imuhang mga katungot isip asawa. So ganahan ka magpa-divorce, pa-divorce ngadto sa India or pangpaanal dinhi kay bigamos ang imuhang kasal, maanal man gyud na, i-liquidate kuhaan ang mga kabtangan ninyo. Yabag man din ang imong Indianong giilad ka man di ay niya, no? Again, the guilty spouse does not get anything. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa akong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.